Ano po ba ang rabies? Ang rabies po ay isang uri ng infection na ang sanhi ay virus. Ang pangalan po ay Lissa virus. Nakukuha po ito kadalasan kapag ang isang tao ay nakagat ng hayop na may rabies infection. Dapat din po nating malaman na maaari ring makuha ang virus kapag ang laway ng hayop na may virus ay napunta sa open wound, mata at o bibig ng tao. Kaya't huwag po nating hahayaan na lawayan ng aso ang ating sugat. Ang rabies virus po ay namamatay sa hangin. Kaya't kapag natuyo na po yung laway ng hayop na may rabies, namamatay na rin po yung virus. Anong mga hayop po ba ang pwedeng magkaroon ng rabies infection? Aso, pusa, baka, kabayo, kambing, paniki o bats, at unggoy. Once na nakapasok na po sa katawan ang virus, didikit po ito sa cells ng ating katawan. Magpaparami po sila doon sa ating muscle cells at o nerve cells. Tapos ay gagapang po ang mga virus na ito sa nerves, papunta po sa central nervous system. Ang central nervous system po ay utak at spinal cord. Kapag napunta na po sa utak ang virus, nasisira na po ang cells ng utak at nagkakaroon ng pamamaga. Kapag nasa utak na po ang virus, diyan na po maglalabasan ang mga sintomas. At dahil nasa utak na, mahirap nang mahabol at namamatay ang pasyente pagkaraan ng ilang oras. Matapos makagat ng hayop na may rabies, gaano katagal ba bago umabot sa utak? Gumagapang po ang rabies virus mula sa lugar kung saan nakagat sa mga nerves papunta sa spinal cord, papunta sa utak. Kaya't kung sa paa o binti nakagat ang pasyente, mas matagal bago makarating sa utak ang rabies virus kumpara kung sa muka o lieg nakagat dahil mas malapit ang muka o lieg sa utak. Kapag sa lieg o sa muka nakagat, kailangang maturukan agad ng injection laban sa rabies dahil malapit nga po sa utak. Mga sintomas. Sa simula ay nakakaramdam o makakaramdam po ng mga sintomas ng trangkaso ang pasyente. Lagnat, pananakit at pagbigat ng katawan, walang ganang kumain. Sa huli ay nagkakaroon na rin po ng pananakit ng ulo, pagsusuka, pagkalito, anxiety, hyperacidity, labis na paglalaway, hirap makalunok, pagkahibang, di makatulog at paralysis. Kapag pinainom po ng tubig at itinapat sa hangin ang pasyente, bigla pong nagsasara ang daluyan ng hangin, kaya't di sila makahinga. Yan po ang dahilan kung bakit takot sila sa tubig, hydrophobia, at hangin, aerophobia. Prevention. Number 1, pabakunahan ang ating mga pets. 2, hanggat maaari ay huwag po nating hayaan na ang ating alagang hayop ay na-expose sa ibang hayop. Lalo na po yung mga gala na hayop. Huwag po nating hayaan na nakakalabas sila sa ating bakuran nang hindi natin nababantayan. Kung may pakalat-kalat na aso, i-report po natin ito sa barangay o sa lokal na otoridad para mahuli. Kapag tayo po ay nakagat ng hayop na hindi natin alam kung ang nakaagat sa atin ay updated ang bakuna laban sa rabies, magpabakuna na po tayo para sigurado. Kung minsan atubili po sa pagpapabakuna dahil mukhang nakalmot lang naman daw po. Maski na parang kalmot lang, magpabakuna na po para sigurado. Kailan po ba dapat magpabakuna? As soon na nakagat o na-expose sa hayop na maaaring may rabies, magpabakuna po agad ng unang dose. Tapos, kumpletuhin po yung mga susunod na dose na in-schedule ng inyong doktor. Bukod sa anti-rabies, binibigyan din po ng bakuna laban sa tetano. Binibigyan din po ng antibiotic at gamot panlaban sa kirot. Kung lumampas na ang 1 linggo o higit pa mula ng makagat, pwede pa bang magpabakuna? Pwede pa po, lalo na kung sa paa o binti o kamay braso lang naman nakagat. Ideally, dapat po ay
magpabakuna within 24 to 72 hours matapos makagat o ma-expose sa hayop na may rabies. Kapag sa muka o bandang liig nakagat, magpabakuna na po agad dahil malapit ito sa utak. Kapag may mga sintomas na po, too late na para magpabakuna. Kadalasan po ay humahantong na sa kamatayan kapag may mga sintomas na ang pasyente. Pwede bang magpabakuna laban sa rabies ang isang buntis? Yes, pwede pong magpabakuna laban sa rabies ang buntis matapos makagat ng aso. Hindi po napatunayan na ang nasabing bakuna ay maaring magdulot ng problema sa pagbubuntis at congenital anomalies kay baby. Kung breastfeeding po ba, pwede bang magpabakuna laban sa rabies? Yes, matapos pong makagat ng aso, pwede pong magpabakuna laban sa rabies ang isang breastfeeding mom. May mga bakuna po ba na dapat iwasan kung kakalagay lang ng anti-rabies vaccine? 3 hanggang 4 na buwan matapos mabakunahan ng anti-rabies. Iwasan po muna ang mga sumusunod na bakuna: measles, mumps, rubella, polio, para maiwasang magkaroon ng allergic reaction. May mga pagkain po ba na bawal? Iwasan na lang po muna ang mga pagkain na sa pagkakaalam po ninyo ay may allergy po kayo.